Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Magandang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Ted, na tubong Antipolo Rizal, at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kaibigan na si Pablo. Noong kabataan niya, bago siya naulila sa kanyang pamilya. Nasa edad na 8 taong gulang pa lang si Pablo at tandang-tanda pa niya noong 2000 to. Eksaktong 8:00 ng gabi at lumabas ang mga magulang ni Ted upang magtungo sa isang pagpupulong sa kanilang trabaho. Nabanggit na mag-asawa kay Pablo na huwag lumabas ng bahay si Pablo at kinakailangan niyang alagaan ang kanyang bunsong kapatid na si Enzo. Agad namang sinunod ni Pablo ang tagubili ng mga magulang. Habang pinapanood niya ang kanyang mga magulang na nagpapaandar ng sasakyan sa kanilang bahay, ay napanatag naman ang kalooban niya dahil mas matured na siyang mag-isip at nasanay na rin siyang maging responsableng panganay na kapatid. Naganda siya ng gatas at tinapay para sa bunsong kapatid bago niya papuntahin sa silid tulugan. Makalipas ang ilang sandali at nakatulog na rin nang mahimbing si Enzo, kung kaya't nagtungo na si Pablo sa kanyang silid tulugan at magpalit ng pajama. Sumilip siya sa bintana at napansin niya na napakadilim sa labas ng bahay habang umiihip ang napakalakas na hangin. Hindi nagdagal at may natanaw siya sa di kalayuan na lubos niyang ikinabahala. Sa kabilang dako ng kalsada ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kapote. Nakakapangilabot ang kanyang presensya na nananatili siyang nakatayo sa daan. Bagamat hindi nakikita ni Pablo ang mga mata ng matandang lalaki, nararamdaman niyang nakatingin ito ng direkta sa kanyang kinatatayuan. Hinila niya ang kortina at pilit na inalis sa isipan ang nakita. Nahiga siya sa kama at binuksan ang telebisyon. Inilipat niya ang channel nang mapanood niya ang ulat ukol sa panahon. Doon niya nalaman na may paparating na bagyo, kung kaya't ilang araw na din na umuulan at masama ang panahon. Inilipat niyang muli ang channel nang bigla siyang natigilan sa panonood ng isang dokumentary na tumutukoy sa isang mamamatay tao na pumapatay ng mga tao tuwing sumasapit ang hating gabi. Maraming bangkay ang natatagpuan sa mga liblib na lugar, nawakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Teorya o haka-haka ng ilang mga tao ay isang aswang ang may kagagawa ng krimen. Subalit walang makakapagpatunay ng ganoong espekulasyon dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahuhuli ang kriminal, kung kaya't pinag-iingat ng mga otoridad ang mga tao sa paglabas ng bahay. Gayon din sa pagpapatuloy ng mga estranghero at estrangherang bisita sa loob ng pamamahay. Matapos na mapanood iyon ni Pablo ay umakyat ang kilabot sa kanyang buong katawan. Inilipat niya ang channel at nanood na lamang siya ng mga music videos upang mapawi ang kanyang mga takot at kaba. Hindi nagtagal at medyo bumigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata na naging daan upang mabilis siyang antukin. Nag-uumpisa na noon ang hating gabi nang magising si Pablo. Napansin niyang nakabukas pa rin ang telebisyon. Napakalakas ng volume, kung kaya't bumangon si Pablo at pinatay ang telebisyon. Lumakad siya patungo sa may bintana at nagawa niyang sumilip. Malakas pa rin ang ihip ng hangin na umaalog-alog sa mga punong kahoy, habang dumadagundong din ang malalakas na kulog at kidlat, kasabay ang malalakas na buhos ng ulan mula sa kalangitan. Bali pabugso-bugso ito. Napagtanto niya na wala na sa may kalsada ang presensya ng matandang lalaking nakasuot ng maitim na kapote. Nabahala si Pablo. Tinatanong niya ang sarili kung bakit hindi pa rin umuuwi ang kanilang mga magulang.
Marami pang gumugulo sa isip niya nang biglang napukaw ang kanyang atensyon sa isang ingay na tila may nagbubukas ng pinto. Pinakinggan niyang mabuti ang mga sumunod na mumunting ingay. Naisip ni Pablo na baka imahinasyon lamang ang kanyang narinig. Subalit patuloy na lumalagitik ang bisagra ng pinto. Kinakabahan siya at kumakabog na ang dibdib niya habang seryosong pinapakinggan ang ingay. Subalit, bigla na lang nawala ang mga kaluskos at nanumbalik sa katahimikan ng buong bahay. Noong makatiyak siyang walang anumang ingay na maririnig, ay nagawa niyang magtungo sa silid tulugan ni Enzo. Subalit nanumbalik na naman ang mga takot sa kanyang kalooban at namilog ang mga mata niya habang binubuksan ang seradura ng pinto. Noong mabuksan na niya ang pinto ay naisipan niyang buksan ang ilaw. Ganoon na lang ang ikinagulat niya. Isang bagay na ayaw niyang makita. Isang masamang panaginip na gusto niyang matakasan. Kitang-kita niya ang kanyang bunsong kapatid na wala ng buhay, na nakahiga sa kama. Dilat na dilat ang mga mata habang nakalawit ang dila mula sa bibig. Butas ang tiyan at nakalabas ang bituka habang naliligo sa sariling dugo. Mukhang may nilalang na nagwakwak sa tiyan nito at kinain ang lamang loob. Nanindig ang balahibo ni Pablo. Hindi siya makahinga ng maayos. Bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata patungo sa pisngi habang bumababa siya ng hagdanan. Kinuha niya ang telepono at kinontak ang kanyang mga magulang. Patuloy lamang na nagre-ring sa kabilang linya, subalit walang sumasagot. Sa mga pagkakataong iyon ay naisip ni Pablo na nakabukas ang front door. Maingat siyang lumabas ng bahay at sa kadiliman ay lumabas ang butil-butil na malalamig na pawis sa kanyang noo at nanginginig ang mga tuhod niya. Pinunasan niya ang mga luha sa mga mata. Lumakad pa siya ng marahan nang masaksihan ang mas nakakapangilabot na pangyayari sa buhay niya. Nakahinto ang sasakyan ng mga magulang niya, subalit wala ng mga presyensya ng mga ito. Nakaramdam si Pablo ng kakaibang paghalukay sa kanyang tiyan. Ginusto na niyang tumakbo at magtago, subalit may napansin siya sa bakuran ng kanilang bahay. May nakasabit mula sa puno ng mangga, dalawang mahahabang panali na nakabigkis sa sanga ng punong kahoy. May dalawang bultong nakasabit doon, isang babae at isang lalaki. May sariwang sugat sa mga dibdib. Tumutulo ang masaganang dugo sa lupa habang nakalawit ang mga bituka at nakalitaw ang mga hubad na katawan. Napaluhod sa lupa si Pablo sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kaagad napansin ang isang figura sa kanyang likuran. Paglingon niya ay napasigaw siya sa sobrang takot at gulat. Nakatayo sa likuran niya ang matandang lalaki na nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mapulang dila na napupuno ng malalapot na laway habang nagtatangis ang matutulis na pangil at kuko. May mahahabang mabubuhok na balat na tulad sa mabangis na hayop. Kamuntika na siyang makalmot nito, subalit mabilis naman siyang nakailag. Hindi niya malaman kung saan siya dapat magtago dahil hindi niya malaman kung anong gagawin habang pinagmamasdan ang anyo ng matandang lalaki. Naabutan siya nito at hinawakan siya ng pagkahigpit-higpit sa leeg bago itinaas. Nahihilo at nahihirapan na noong makahinga si Pablo. Inisip niyang katapusan na din ng buhay niya, subalit bigla siyang binitawan ng matandang lalaki, kung kaya't napabagsak siya sa lupa. Umubo siya ng makailang beses at hinimasimas ang kanyang leeg. Nakabawi siya kaagad nang mapansin na gusto na naman siyang dakmain ng matandang lalaki. Umilag siya at gumapang sa lupa pero nahawakan na naman siya nito sa damit. Ngunit nakadakot siya ng lupa at inihagi sa matanda.
kung kaya't nabitawan na naman siya nito. Habang pinagbaga ang lupa na sumaboy sa mga mata. Kumaripas ng takbo si Pablo kahit nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Luminga-linga siya sa paligid upang makahanap ng anumang sandata na pwede niyang maipanlaban sa matandang lalaki. Kinakabahan siya at habol hiningang naghahanap ng anumang bagay. Hanggang sa makasabat siya ng isang matulis na sibat na tila pambakod sa kanilang bakuran. Nakalagak iyon sa lupa kaya dali-dali niyang kinuha. Bago pa man siya muling makuha ng matandang lalaki ay nadampot na niya ang mahabang sibat. Paglingon niya sa matandang lalaki ay buong lakas niyang inihampas iyon sa kamay nito. Bago siya mahablot ay naitarak niya ang dulo ng sibat sa mismong kaliwang mata nito. Umangil ang matandang lalaki. Saglit na napaatras habang pinipilit na bunutin ang sibat na nakatusok sa mata niya. Sumirit ang dugo nito bago pa nabunot ang sibat. Hindi na nito nagawang saktan si Pablo dahil kasunod nitong ginawa ay nagpalit anyo ito bilang isang malaking ibon na pumapagaspas at lumipad sa kalangitan. Naiwan si Pablo. Nagulat at hinihingal na nakatanaw sa kalikasan. Hindi nagtagal at bumalik siya sa loob ng kanyang bahay. Pilit niyang kinontak ang kanyang tiya Esther at nabanggit niya ang buong pangyayari. Hindi nagtagal ay may dumating na mga pulis. Pinatuloy sila sa loob ng bahay ni Pablo at sumambulat sa mga pulis ang bahay ng kanyang pamilya. Kasama ng mga pulis ang mag-asawang Esther at Joaquin na kamag-anak ng pamilya ni Pablo. Isinalaysay ni Pablo ang buong pangyayari pero hindi siya mapaniwalaan ng mga pulis. Ipinagpaubayan na lamang nila ang kustodiya nito sa mga kamag-anak upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Matapos ang naganap na trahedya sa kanilang pamilya. Kinupkop at itinuring naman na parang tunay na anak ng mag-asawa si Pablo kahit na mayroon na silang 2 anak. Sa tagal ng paninirahan niya sa bahay ng tiya Esther niya ay natutunan niyang manggagamot ang asawa nito at tinuruan siya nito ng mga pangontra sa aswang na pwede niyang magamit kung sakali na makaengkwentro na muli siya ng aswang. Nasa puso't isip pa rin ni Pablo ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. At ganoon na lang ang pagnanais niyang mapatay ang matandang lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Iginugol niya ang kanyang sarili sa matagal na pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Gayon din sa pakikipagkumbate sa tulong ng kanyang tiyuhin. Noong sumapit na siya sa 20 taong gulang, muling nanumbalik ang mga katatakutan niya noong bata pa siya. Bumalik ang bangungot ng kanyang kahapon na magdadala sa kanya upang matagpuan ang matandang lalaking kanyang matagal nang hinahanap. Isang gabi, nakarinig si Pablo ng malalakas na kalabog at kalaskos sa kabilang bahay malapit sa kanilang tirahan. Hindi pangkaraniwan ang ganong ingay at nakakatiyak siyang katulad iyon ng mga kaluskos na naririnig niya bago mapatay ang kanyang bunsong kapatid na si Enzo. Dahil sa matinding kuryosidad ay kinuha niya ang kuluban na itak ng kanyang tiyuhin. Gayon din ang buntot pagi at mabilis na lumabas ng bahay. Pinigilan naman siya ng kanyang mga tiyo at tiyahin. Subalit, nagmatapang siya at hindi siya nagpapapigil. Pagkalabas niya ng bahay at natanaw niya sa kabilang bakuran ng isang malaking ibon na nag-anyong isang matandang lalaki. Kasalukuyan noong umuulan at mukhang nagngingit-ngit sa kalangitan ang kulog at kidlat. Sumugod si Pablo at nagsisigaw sa bahaging bakuran upang hamunin ang naturang matandang lalaki. Nakita naman siya nito at napangiwi ng muling magtama ang kanilang mga paningin.
Saglit na tumila ang ulan. Lumundag palabas ng bakuran ng matandang lalaki habang si Pablo naman ay may hawak na itak at buntot bagi. Umatake ang matandang lalaki at napunit niya ang damit ni Pablo. Nang gigigil siyang makalmot ang balat nito, subalit mabilis sa pagdepensa si Pablo. Hinampas niya ang buntot bagi sa balikat, braso ng matandang lalaki at bagya iyong nag-usok. Umangil ito ng pagkalakas-lakas bago muling umatake. Ngunit kahit anong gawin niya ay siyang pag-ilag naman ni Pablo. Naliksihan ng matandang lalaki ang kanyang bilis, ngunit hindi siya nakatakas sa pamamaraan ng pakikipagkumbati ni Pablo. Sinigundahan siya nito at sinaksak sa tagiliran, gayon din sa braso. Pagkatapos ay sinuntok sa muka at sinipa bago tumalsik sa katawan ng punong kahoy. Halos manghina ang aswang sa malakas na buwelo. Nang akmang pasugod na si Pablo ay bigla na lamang itong nagmakaawa upang mailigtas ang kanyang buhay. Subalit bumalik ang masasakit na alaala sa diwa ni Pablo. Kahit kabag-habag ang sinapit ng matandang lalaki ay hindi pa rin ito mababayaran ang kasalanang nagawa sa kanyang pamilya. Halos madurog ang puso at masiraan ang ulo si Pablo sa maraming taon na tiniis niya ang matinding kalungkutan sa pangungulila sa kanyang pamilya. Hindi niya sukat akalaing isang aswang lamang pala ang kukuha sa mga buhay nila. Hindi na nagawang maawa ni Pablo sa matandang lalaki. Hinawakan niyang mabuti ang itak at mabilis niyang tinagpas ang liig nito. Napasigaw siya sa sobrang galit habang tumutulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas ay nawala na din ang mabigat sa kanyang dibdib. Nakawala na siya sa matinding pangungulila at pagdadalamhati. Nakalabas na siya sa matinding kirot ng nakaraan. Samantalang, lumabas naman ng bahay ang mag-asawang Esther at Joaquin. Natagpuan nila si Pablo na may bitbit na pugot na ulo. Ipinakita nito ang ulo ng matandang lalaki at nabanggit na iyon na mismo ang aswang na pumatay sa kanyang buong pamilya. Hindi naman nakapagsalita ang mag-asawa at namilog ang mga mata nila habang pinagmamasdan ang pugot na ulo. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay sinunog ni Pablo ang bangkay ng aswang, gayon din ang pugot na ulo nito. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muling ginambala ang mga residente ng gumagalang aswang sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Sa kasalukuyan ay ganap ng inyero si Pablo at may sarili na din siyang pamilya. Nagtrabaho na siya sa Maynila at paminsan-minsan ay binibisita niya ang kanyang tiyo at tiya sa Antipolo. At sa awa naman ng Diyos ay nabubuhay pa rin sila, masigla at hindi nagkakasakit sa kabila ng katandaan. Naging aral na din kay Pablo ang mga sinapit niyang trahedya sa buhay. Baon pa rin niyang pagmamahal at respeto sa kanyang mga namayapang magulang, gayon din sa kanyang bunsong kapatid. Alam niyang hindi siya pinapabayaan ng Diyos sa matagal na panahon, kahit na napakasakit ng kanyang mga pinagdaanan sa kamay ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang karanasan ni Pablo sa isang mapanganib na aswang na gumagala sa pagsapit ng hating gabi. Nawa ay nakapagsilbing inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay kayo at huwag kalimutang magkape.